Mulak, umapila ng dasal at suporta. Hirit ng kaanak who stand with Sandro. Kung bago ka lang sa channel na ito, huwag kalimutang mag-like, share, comment, and subscribe. At huwag kalimutang pindutin ang notification bell icon para maging updated ka sa bawat upload nating video. Matapos magsampa ng reklamo, naglabas ng panawagan ang batikang aktor na si Nino Mulak, ang ama na maguhang aktor na hinalay umano ng dalawang powerful biki na sina Sandro. Sa Facebook, inamin ni Nino na nakasalukuyang nagdudusa ang kanyang pamilya dahil sa ginawang pambababoy umano sa kanyang anak. Kaya naman, umaapila siya sa publiko na ipagdasal na makuha nila ang hustisya sa nangyari. Our family has suffered so much because of the unspeakable and vile acts down to our son, say niya sa post. Hiling niya sa madlang people. We ask for your prayers to help us muster enough strength and courage to withstand the honor of relieving the dastard Axley of the perpetrators as we seek justice through our legal system. Mensahe pa niya, "Thank you for all your support and kind words and your gracious gift of space. We truly appreciate it." Nagbigay namang suporta ang ilang kaanak ni Sandro, kabilang na ang kanyang pinsang aktres na si Alicia Mulak. Sa Instagram stories ni-repost ni Alicia ang official statement ng GMA kaugnay sa compliant ng baguhang aktor. Ang caption pa niya riyan, "United as a family, we fight against all forms of abuse. I stand with my cousin Sandro Mulak, #justice for Sandro," aniya pa. Ang post ng aktres ay binandera rin ng iba pang family members na sina Ina at Ella Mulak Alvarez. Formal na rin nagsampa ng reklamo ang sparkle artist sa tanggapan ng National Bureau of Investigation or NBI. Sinamahan pa nga siya ng kanyang amang si Nino Mulak laban sa dalawang di umano'y ng halay at ng abuso sa kanya. At sa kabilang banda, Nino Mulak nakaharap na ang dalawang beki na nanghalay umano kay Sandro. Nakaharap na pala ang aktor na sina Nino Mulak, ama ni Sandro, at ang dalawang GMA independent contractor na umano'y gumawa ng hindi maganda sa baguhang aktor. Base sa report ni Ogie Diaz sa Showbiz Update Vlog, noong Agosto ay galit na galit ang biological mother ni Sandro na si Edith Malyari na kasalukuyang nasa Amerika at nag-iiyak daw ito nang makausap ng talent manager, host, content creator sa phone at planong ipatulfo sina Richard Cruz at Jojo Nones. Pinagharap daw ng GMA management sina Nino at ang dalawang independent contractor nilang sina Richard at Jojo minus Sandro dahil hindi ito sumipot. Nagsalita na si Nino na magsasampa siya ng demanda laban sa dalawa at nasambit din ni Ogie na tila nag-alok daw sina Richard at Jojo ng tulong sa tinutulungang institusyon ng aktor bukod sa public apology. Samantala, ilang araw na ang nakalipas ng mangyari. July 21 ay hindi raw napagkakatulog ng maayos si Sandro na umabot lang sa 2 oras dahil laging bumabalik sa alaala niya ang nangyari na hindi kinakaya. Sa tuwing maliligo raw ito si Sandro ay lagi niyang naaalala yung nangyari at laging inuusal ng bata sa nangyari na diring-diri ako sa ginawa sa akin. Ang dumi-dumi ng tingin ko sa sarili ko. Yun daw ang pakiramdam ng bata. Kuwento ni Ogie sa Showbiz Update. Kaya naman nagpunta raw si Sandro sa hotel room ni na Jojo at Richard ay dahil inibitahan siya sa pag-aakalang naroon din ang ibang creatives, pero it turned out na 3 lang sila at may pinainom daw sa kanya. Ang nakarating sa atin ay may illegal substance na pilit na pinapatry kay Sandro ayon ng bata, kaya lang na corner yung bata at nagkaroon ng hallucination at according sa kwento nakarating sa akin ay na-violate na ang kanyang pagkalalaki. Kwento ulit ni Ogie. Nagpadala naman daw ng statement ang legal counsel ni na Jojo at Richard na si Attorney Margie Abraham Garduki na binasa ni Ogie. Our clients are deeply saddened by the serious allegations hurled against him circulating on social media, and though these allegations do not mirror the true accounts of the event, we would like to reserve the right to respond in a proper forum when we receive a copy of the formal complaint. For the meantime, we urge the public to respect the investigations being conducted on this case, and we advise people who have no personal knowledge of the incident to refrain from posting baseless defamatory allegations and therefore unfairly subjecting both parties to publicity trial.